tanggapin po ninyo ang aming pasasalamat sa mahalagang papel na ginagampanan ninyo araw-araw para masiguro na ang bawat Pilipino ay may sapat na pagkain. Ang inyong mga amortisasyon, interest at iba pang surcharge, lahat po burado na. Higit pa nating pagtutulungan ang pagunlad ng sektor ng agrikultura dahil malaki ang paniniwala kung mas marami pa tayong kaya at dapat gawin. Blessing talaga para sa amin. Kasi yung sa halip na ibabayad na, kami mismo ang magbabayad, dumating itong pribilehyo po sa amin na naging blessing talaga. Kaya malaking tulong na yung ibang pwede naming ipambayad dito, magagamit na rin namin sa pansarili naming pangangailangan ng aming pamilya. Taos puso po kami nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pribilehyo, tulong po niyang ipinagkakaloob sa amin. Laki pong tulong ito sa aming magsasaka na wala pang titulo. Sana, Presidente Marcos, sana isa pang Marcos ang darating para lahat ng mga magsasaka mabibigyan ng lupa. Tsaka talagang number one kasi sabi ko nga, kung ikaw lang magbabayad ka sa isang utang na gano'n, halimbawa sa akin, parang 400,000 nata, di ba? Parang gano'n nata yung babayaran ko. Isipin mo, ikabubuhay ng pamilya ko yun, yung 400,000, hindi ko mababayaran yun. Ito nga, dumating yung donation loan ng ating Pangulo. Malaking tulong po ito. This inauguration of the St. B. Giga factory is a remarkable example of what happens when our national agenda of promoting clean energy intersects with a solid commitment from the private sector. It sends this message to the world. The Philippines is now ready to innovate, to lead, to become the go-to destination for high-tech, high-impact investments. As the first manufacturing plant in the Philippines for advanced iron phosphate batteries, often used in renewable energy and electrical vehicles, the St. B. Gigafactory sets the stage for the Philippines to become a player in clean storage and in clean energy storage in our part of the world, in Southeast Asia, in our region. Looking towards the future, when this factory reaches full capacity, it's expected to channel 5 billion pesos into the economy annually. It will create 2,500 jobs for Filipinos. This facility runs in tandem with the Philippines' renewable energy landscape as we transition our country to renewable energy. Your products could help entice more investors in renewable energy facilities in the country. The upstream and the downstream businesses that will come from this are just going to be tremendous. To the entire team behind the St. B. Giga factory, thank you for taking this leap of faith with us. You have established a foundation for a cleaner, greener, and more prosperous Bagong Pilipinas.
Today, we signed the Value-Added Tax and Digital Services Law, and we are now bridging that gap. With this law, we say that if your presence in the Philippines market is as real as your profits, then your tax responsibility should also be equally tangible. But make no mistake, we are not imposing new taxes. We are simply strengthening the authority and streamlining the process of the BIR to collect value-added tax on digital services. If you are reaping the rewards of a fruitful digital economy here, it is only right that you contribute also to its growth. After all, whether you are a small tech startup or a global tech giant based halfway around the world, if you are making money here in the Philippines, you are part of our community. And with that comes a shared responsibility. Be assured that the government has taken a deliberate and measured approach to ensure that this tax will not crush innovation or hinder growth. Fairness, inclusivity, and progress. These are the goals of this law. Today is not just about the signing of the VAT on Digital Services Law. It is also the beginning of a more equitable journey forward. Natutuwa naman po ako at sa wakas ay nakasama ko na sa Love for All ang aking First Lady. Dahil po, papapaliwanag po ako, dahil po, naririnig ko lamang sa mga report sa akin ang tungkol sa napakagandang proyekto ng aking may bahay. Ngayon po ay saksi na ako sa serbisyong dinudulot nito. Ayon po sa tala ng Department of Health, mayroon tayong higit na 7,000 tinatawag na geographically isolated and disadvantaged area. O tawag namin dyan ay yung mga GIDA. Ito po ang mga barangay o bayan na mahirap puntahan dahil malayo, nasa bundok, nasa isla, walang kalsada, na dapat ikakabit ng mga daanan at tulay. Kaya po, ang mga proyekto tulad nitong Love for All ay isang napakalaking tulong para sa ating mga kababayan. Layunin nito ang makapaghatid ng maaasahang serbisyo medikal para sa lahat, lalong-lalo na sa mga pinaka-nangangailangan tulad ng ating mga senior citizen, ang may PWD, mga buntis, at may mga iniindang karamdaman. Mula sa simula ng proyektong ito, Mayo ng nakaraang taon, nakarating na po ito sa 35 lokasyon mula sa Luzon, Visayas hanggang pong Mindanao. Siniusiguro namin na marami pang mga komunidad sa bawat syudad at probinsya ang mabibisita ng Love for All. Kung saan mayroong Pilipinong nangangailangan, pagsusumikapan natin na inyong pamahalaan ay maabutan ng serbisyong ito. Kasabay po nito, nagpapamahagi rin tayo ng mga mobile primary care facility sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Layo naming bigyan lahat ng probinsya at syudad sa Metro Manila, yan na nga, yung mobile PCF. Gayunpaman, mas marami po tayong magagawa kung tayo ay sama-sama. Kaya nais ko ring ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat sa ating mga kaibigan at kaagapay mula sa pribadong sektor, gaya ng Metro Bank Foundation, ang Toyota Foundation. Maraming salamat sa tulong ninyo. Sila po ang namahagi at nag-donate ng 3 mobile van
na may kumpletong pasilidad, kasama ang top-of-the-line X-ray at ultrasound machine, portable urine analyzer, glucose and cholesterol monitor, at ilang pang kagamitang medikal na ipapamahagi natin sa mga lokal na pamahalaan ng Pasig, Tacloban, Santa Catalina, sa Ilocos Sur ngayong araw na ito. Kaya po, hinihikayat ko kayong lahat, alagaan natin ang ating mga sarili. Samantalahin po natin ang mga proyektong tulad nito at ang mga serbisyo sa mga health center upang masubaybayan natin ang ating kalusugan. Tandaan po natin, ang pinakamatibay na yaman ay hindi ang laman ng ating bulsa, kundi ang tibay ng ating pangangatawan, ang sigla ng ating pag-iisip, ang pagiging malusog ang ating puso. Bago rin po tayo matapos, gusto ko lang ulitin na kailangan natin pasalamatan ang ating First Lady sa kanyang ginagawa. To our teachers in public and private schools, happy Teachers' Day. From our first steps to the classroom, to our first leap of faith into the world, you teachers did not just impart the wisdom necessary for us to flourish, you have also instilled in us the values that guide us through life's challenges. Without your dedication, we would not have a future worth celebrating. But we cannot ignore the difficult realities that teachers face. The constrained resources and the personal difficulties your students bring into the classroom are just few examples. You are proof that no matter what the challenges our education system faces, we will prevail. Malakas ang loob natin dahil alam natin nandyan ang ating mga teacher. It's because of your passion, your innovation, unwavering dedication that I hold the firm belief that despite odds, we will push forward. In my recent SONA, I emphasize that supporting teachers is one of this administration's key priorities. This year, I signed implementing rules and regulations for Executive Order number 174 to bring more opportunities for your career advancement and professional development. No public school teacher will be retiring as Teacher 1 anymore. On the other hand, we signed the Kabalikat sa Pagtuturo Act, which allots a tax-free teaching allowance of 5,000 pesos this year for the purchase of supplies and materials for your teaching. This will increase to 10,000 pesos in the next school year. So as we lay down the groundwork for a more resilient sector, I enjoined DepEd Secretary Sani Angara, along with our government agencies, to continue improving the quality of education, uphold the rights of our teachers, and adapt to the ever-evolving needs of our economic landscape. To our teachers, keep shaping our students who will not only face the uncertainties of today, but will also embrace the opportunities of tomorrow. Our future rests in your hands. This administration trusts
that you will help us build the bagong Pilipinas that we all aspire to achieve. Malaking tulong po yun sa aming mga teachers kasi po, lalong-lalo na sa rural areas tulad namin kasi po mayroong mga extra expenses po kami, especially sa internet. Then hindi naman po pwede wala kami internet kasi po we are teaching more on digital para ma-uplift yung learning sa bata. Nagpapasalamat talaga kami kay Pangulong Bongbong Marcos, not only sa increase ng salary namin at sa lahat na rin ng kanyang mga benefits na binigay sa amin po. Siyempre, masayang-masaya doon sa mga benefits na binibigay sa mga teachers. And then very thankful kami sa pamahalaan ngayon kasi binibigyan nila ng tugon yung mga hinaing ng ating mga teachers, lalo na sa mga pagre-retire ng mga teachers natin na tumatanda na nagre-retire ng Teacher 1. So at least ngayon, meron na tayong tinatawag na increment increase para at least kahit papano, tumataas pa rin yung mga antas ng mga salary ng ating mga minamahal na ating mga guro. Sa ating pinakamamahal na Presidente, Bongbong Marcos, ay maraming salamat sa pagpuso mo sa mga hinaing ng ating mga minamahal na guro. On behalf of the teaching profession, I would like to express my sincerest gratitude to our President, Ferdinand E. Marcos, for enhancing the welfare of our teachers and of course for giving them the support, especially the facilities in the classroom. So with this, thank you our dear President for championing the teaching profession and for recognizing the vital role we play in shaping the future of our nation. So once again, thank you so much. Kakaiba kasi ito sa pamiliyas ko rito sa Batanes. Ito yung pinakamalakas talaga. As in talagang malakas eh. Compare mo sa Typhoon Kiko saka Ferdy. Yung Ferdy malakas dati, maraming sinira rito. Kaso ito kasi, pag Ferdy kasi pwedeng may time na kasi na pwede kang makalabas para magtali. Samantalang ito wala eh.
Kasi tuloy-tuloy na malakas, tapos tinamaan pa kami ng parang mata niya kasi around 10 minutes yung pagitan, tapos biglang lumakas ulit. Then yung hangin, kahit saang angulo, nagagaling, kaya ganun. Sin talaga. Pero ito kasi nawasak na, sobrang ano na rin, marami nang pinagdaan ng bagyo. Kumbaga niyog-yog ng mga malalakas, tapos dito na bumigay. After nung typhoon, nung kinahapon na, nagpaano ng reef from food pack. So may kinuha kami sa barangay na food pack naman kahit paano. Dito naman sa Batanes kasi sanay naman kami sa yung sa bagyo, part ng ano namin to, living namin yung bagyo. Kumbaga kasama na sa daily routine namin yung bagyo. So kaya yun, kami naman kasi hindi naman kami as in sa food pack lang naman umaasa. Pero masaya kami kasi kahit paano, merong tulong lagi ang government natin na nakahanda tumulong. Masaya kahit paano kasi yun nga lang kasi nabisita kami doon, may bagyo nga lang. Pero masaya kasi nabigyan kami ng natutuwa, parang nabigyan kami ng atensyon. Press Bongbong, maraming salamat kasi nabigyan nyo kami ng tulong. Dito naman sa Batas kasi every time na talagang laging may tulong ang government. Yun ang pasalamat namin, hindi kami nakakalimutan. So maraming salamat and pasalamat din sa pagbisita sa amin. Kaya kami nandito para matignan kung ano ba talaga yung inyong mga pangangailangan. At mabuti na lang at bago dumating yung bagyo ay nakapagdala na kami ng libo-libo na food pack. Kaya nung pagdaan ng bagyo nakapag-distribute kaagad. Ngayon ang susunod second round na. Yes, sir. Second round na ng food pack. Pagkatapos ng food pack, yung iba-ibang pangangailangan ng mga ibang pamilya, bawat bahay, kaya kailangan magbigay na kami ng cash. So magre-release na tayo ng tigte 10,000. Tigte 10,000 bawat household. Dinagdagan ng Speaker of the House ng 15 million ang release para sa tulong. Ang Office of the President naman magre-release kami ng 25 million para sa inyo. Ang susunod na kailangan namin gawin ay yung pagkatapos nito, yung sa pag-rebuilding. Dahil nakita ko yung nasira, yung mga ibang bahay, talaga lalo na yung mga kahoy, yung mga talaga natangay lahat. So yun ang susunod namin gawin. Pero hanggat may kailangan, sabihan nyo lang kami. Kung ano pa yung pangangailangan ninyo, patuloy naman ang aming pagdala. Magdadala pa kami.
give assistance as long as it is needed. At hindi naman tayo nagkukulang sa gamit, sa relief goods. And then we will be providing cash assistance already, na tigta 10,000. When will we start? Ano ngayon, Biyernes? Monday yung cash assistance na ibibigay na natin. Kasi experience namin ganun eh. Kahit na may relief goods, bawat pamilya may sariling pangangailangan na hindi kasama sa relief goods. Halimbawa, yung papakain sa bata o gamot dun sa yung mga gamot o yung mga ganyang klaseng bagay. Malaking tulong ito sa amin na makatatanggap ng biyaya. Magpasalamat ko sa Presidente kasi maraming matutulungan. Maraming salamat sa tulong na binigay biyaya. Talagang mabigat, ma'am. Kasi yung mga palay namin nasisira, yung kambing namin namatay. Yung ganung kahirap ng nagawa ng bagyo sa amin. Yung natatanggap namin na pera, pang ano namin sa pagtatanim, pang palit namin doon sa mais. Magtatanim na naman kami ng mais. Wala kami naman kukunan ng kunan kung hindi yun lang. At saka yung iba mapatitira, panggastos at walang insan eh. Lahat ng tulong na binigay niya, nagpapasalamat kami kay Ferdinand Marcos.